Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa malayo, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At I want you guys to focus kasi ito yung summary, kabuuan. Okay? Ito yung kabuuan of your forecast for 2026 mga rat. Tumutok muna tayo sa aspeto ng karera. Kulay blue. Okay, look into a color blue na diagram. Makikita nyo po that January medyo mababa ang simula ng ating karera. Pero pagpasok ng February, ito'y aangat at ito'y muling dahan-dahan na bababa for March and April. Ibig sabihin, dahil karera yung pinag-uusapan natin, maging mahinahon sa trabaho, huwag magpapabaya sa trabaho, at iwasan ang pakikipag-away o politika sa loob ng kumpanya. Although gaganda muli ang iyong aspeto ng karera or negosyo sa buwan ng Mayo, pero magiging katamtaman naman ang pagbaba nito on June at babawi on July at mamimaintain hanggang August. Ito ang kailangan nating paghandaan sa aspeto ng karera ng mga rat, ang September. If you are going to take a look on the entire diagram, ang September ang may pinakabagsak kayo pagdating sa aspeto ng karera. Ibig sabihin, be good and do good from January down to August. Okay? Good performance, no absences kung maaari. Ano pa ba? Be obedient to your boss, be dedicated sa mga deliverables. Kung ikaw ay negosyante, impok, have a good relationship with customers, have a good relationship with your mga empleyado. But hindi ibig sabihin na babagsak tayo on September pagdating sa aspeto ng karera, babawi naman tayo from October to November, aangat naman po ito, makakabawi ka naman po. At slightly, babagsak ka on December pero hindi ganoon kasama unlike on September and January. Medyo okay naman ang ending ng iyong karera for 2026. Okay? Sa kabuuan, okay naman na magtatapos ka naman na nasa above 70 plus the percentage na magiging okay ang aspeto ng inyong karera. Ngayon, tumutok tayo sa aspeto ng pera o kayamanan. Kulay ginto o kulay dilaw. Maganda ang simula ng taong 2026. Nasa 80% nga, di ba? Nasa 80%. Aangat ito on February to more or less nasa 84 or 85%. Pero babagsak ito on Marso. Kaya naman, diba, sinabi ko, in as much as possible, huwag magiging waldas kasi may aasahan kayong mga rat na hindi nyo inaasahan na paggastos. Merong mga magkakasakit na kailangan kayo sa pamilya ninyo, may mga magkakasakit na kailangan kayo ang magpapalabas ng pera para matulungan sila for their hospitalization and other medical needs. But so far, after March na pagbaba ng inyong pasok ng pera at kayamanan, ikaw ay makakabawi sa buwan ng Abril hanggang Mayo. Ngunit, okay, mas babagsak ka on June, babawi naman ulit on July, at ang pinakamababa mo na pasok ng pera will be on August. Kaya uulitin ko, huwag waldas, huwag padalos-dalos sa bibilhin, no? Huwag maging agresibo. Pero makakabangon ka. Here's the good news. Makakabangon ka for the month of September, October hanggang December. Yun nga lang, magtatapos ang iyong taon 2026 na slightly hindi ganon kagandahan kasi babagsak ito muli on the month of December. Kaya naman, the keyword for finances, pera o kayamanan para sa mga rat, hindi tayo for 2026 hindi ko pinapayot for you guys to invest. Hindi ko pinapayo for you to engage on more of expansion, business opening, dadagdag ka ng mga maraming negosyo kung negosyante ka. Kung trabahante ka naman, save, focus on promotion na madadagdagan ang sweldo mo, at focus on achieving your goal, hindi yung
away-away sa loob ng kumpanya. Dumako naman tayo sa kulay pula. Ang kulay pula na linya, ito ay nagsumisimbolo ng pag-ibig at relasyon. Pag-ibig, it could be with our kapareha, or relationship, it could be relationship sa loob ng tahanan and the community, and even relationship natin sa loob ng ating pinagtatrabahuan. Mababa ang simula. Ibig sabihin, medyo matatapos siguro. This has something to do with your 2025. Pero, aangat ang aspeto ng pag-ibig at relasyon. Kung tinitingnan niyo yung kulay pula na hugit, kung tinitingnan ninyo ang kulay na guhit, February, March, and April, nako, ang ganda. Papaakyat talaga. Ibig sabihin, magiging healthy ang relationship mo, magiging maganda ang relasyon mo sa lahat ng tao, sa iyong katrabaho, at sa iyong kapareha. Just maintain the momentum na hindi masyadong mangyayari ang June. These are just forecast. Ibig sabihin, kayo ang may kapangyarihan at kayo ang may kakayahan na baguhin po ito. Kaya binibigay ko sa inyo para mapaghandaan ninyo. Slightly hindi magiging maganda ang iyong love and relationship sa June. Babawi ito on July. Maintain naman so far August and September and October. Okay naman ito. Ang mga buwang ito will be okay. Wala kang pangamba. Kailangan mo lang paghandaan ang Nobyembre kasi ito yung pinakabagsak ang iyong love and relationship. For the single, not on the month of November that you are going to engage into dating. Not on the month of December that you are going to entertain new lovers, okay? So far, love and relationship will end on 2026 na maganda. As you can see, the month of December nakataas siya. Dumako naman tayo sa aspetong kalusugan. Nandyan sa kulay green na linya. Magsisimula ang taon na hindi maganda ang estado ng iyong kalusugan. It could be, okay? Pwede nating i-blame yung mga parties, Christmas parties, sa November down to December. Kaya, hindi naging maganda ang simula ng iyong taon. But, ika'y makakabawi at mananatiling malusog from the month of February and March. Slightly, kailangan ka mag-ingat sa iyong katawan on April. Mag-ingat sa sakit on June and October ang pinakamababa. June and October po ang pinakamababa. Okay ang May pagdating sa iyong kalusugan. August is very much okay. September is so-so, nasa neutral status siya. In fact, tatapusin mo ang taong 2026 na maganda kasi aangat ang estado ng iyong kalusugan for the month of November and December. So, nakikita nyo na on the diagram ha. So, bago magtapos ang 2025, huwag pa dalos-dalos sa mga kinakain. Because take a look at it, knock on the wood, wag naman sana nasasalubungin mo yung New Year na masakitin ka. Baguhin mo ha. Ikaw ang may kakayahan na baguhin yung diagram na yan. Bawat isa sa atin ang may kakayahan na baguhin ang kapalaran natin. Kasi ang nakikita nyo naman po is just a forecast. Okay? Tulad din ng Pag-asa, may forecast sila. Ganito kalakas ang bagyo, dito daraan yung bagyo. So, mapaghahandaan natin. So, the same thing sa Feng Shui forecast na ibinibigay ko sa inyo. Ibinibigay ko ito sa inyo, pinakikita ko ito sa inyo, hindi para manakot, bagkus para baguhin, para mahanda kayo sa kung ano mang posibleng mangyayari. Okay?